Una sa ating mga balita, sa ika-18 araw ng impeachment trial ng Vice Presidente, sumalang naman sa witness stand ang Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Limuel Ortoño bilang pangalawang hostile witness ng prosecution team. Camille Gonzalez sa report. Kung sa direct examination ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, nabigyang din ng malaking papel ni VP-SPG Group Commander Raymond Lachica sa disbursement ng 500 million peso confidential funds ng OVP. Sa pagharap naman ni OVP Assistant Chief of Staff at Assistant Secretary Limuel Ortoño na kinilala bilang pangalawang hostile witness ng prosekusyon, mas naidiin na mismong ang Vice Presidente ang utak sa likod ng bawat daloy o galaw ng naturang pondo. Ang anumang direktibang natatanggap ninyo ay sa huli nagmumula sa Vice President. That's correct. Nabanggit din sa direct examination na walang confidential funds ang predecessor ni VP Sara na si former VP Leni Robredo, kung kaya't kaagad itong dumulog sa Department of Budget and Management o DBM. Ito ang dahilan kung bakit humiling ng confidential funds ang OVP sa DBM. Tama ba? Noong 2022. Dahil wala kayong dinatnan na confidential funds ng pag-upo mo kasama ng pag-upo ng Vice President Sara Duterte. Tama ba? Yes, ma'am. Inamin ni Ortoño na naunang isinumite ng OVP ang request at quotation ng hiling na confidential funds alinsunod sa direktiba ng ikalawang Pangulo noong August 2022 bago pa man makapaglista ng mga aktibidad, plano at programang paggagamitan nito. Sa madaling salita, nauna ang request bago ang plano. In that letter, no computation was provided. Tama ba? That's correct. No There was computation. also no projection provided in the same letter. Tama ba? Yes, that's correct. And also, there was no physical and financial plan attached to the letter. For this letter request, none. None. At makalipas ang 28 araw, September 15 ng parehong taon, saka palang naisumite ng OVP ang Physical and Financial Plan para sa request nilang confidential funds. Malaking bahagi nito ang umano'y Good Governance Program ng tanggapan na nakapagtataka umanong inilista pa sa ilalim ng confidential funds, gayong pinopondohan na ito ng regular funds ng OVP mula sa allocation ng GAA. Bukod dito, inamin din ni Ortoño na kinopya lang ang purpose at outcomes ng OVP 2023 PFP mula sa PFP na pinasa nito para sa request na confidential funds noong 2022. Si Ortoño rin ang naghanda ng letter response at attachments ng OVP sa inisyong AOM ng COA tulad ng revised liquidation, accomplishment reports at PIOR. Ngunit inamin niyang hindi niya na na-review ang karamihan dito dahil kinuha lamang niya ang mga impormasyon mula kay Gina Acosta at Raymond Lachica. Kinumpirma rin niya na kasama siya ni Acosta sa encashment ng pera sa paintulot ng Vice Presidente. Sa uli, malinaw na inihiyag ni Ortoño na hindi mailalabas o maigagasta ang confidential funds kung wala itong pahintulot mula sa Vice Presidente. Yung letter A, certified expense cash advance necessary, lawful and incurred under my direct supervision is signed by the Vice President. Yes, that's correct, Your Honor. What does that mean? It means that it is being Anong ibig sabihin ng pagpirma ng Vice President dyan sa box na yan? the Vice President certifies that the funds is made under her supervision. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Camille Gonzalez, Congress News. Ako po si Bien Manalo. Para maging updated, manatiling nakatutok sa Congress TV Digital at sa iba pa naming social media pages.